Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na talk with evidence. Ako po, ito na nga kabibig. Di ba panawagan ni President Trump na talikuran ng ICC? Lahat ng mga bansa na friendship ni Trump, wag daw suportahan ang ICC. Nako, kinontra ito ni BBM. Parang gusto ni BBM na maging kaaway niya si President Trump. Alam niyo ba kabibig? Ayaw ni BBM na talikuran ng ICC. Eh kung katalikuran ni BBM ang ICC, baka itong ICC ay ilaglag siya. O di kaya makauwi si PRR sa Pilipinas. Politika pa rin ang iniisip ni BBM kabibig. Opo. Ito, i-share ko sa inyo ha, kung ano ang sinabi ni Claire Castro hinggil sa issue ng ICC, mga kabibig, na parang kinontra nila, na parang ayaw nilang talikuran ng ICC. And take note ha, si Trump nagpataw ng another taripa sa Pilipinas. Eh baka napaisip si BBM na ganun pa rin. No, baka itong pagpatong ni Trump ng bagong taripa sa Pilipinas ay isa sa mga paraan ni Trump para talaga mahikayat ang mga ibang bansa na talikuran ng ICC. Parang hindi natatakot si BBM. Oh. Parang feel ko lang sabi ni BBM, sige Trump, magpatong ka pa ng taripa, wala kaming pakialam dyan. Basta hindi namin tatalikuran ng ICC. Kasi nandoon si Digong eh. Kasi kung makaka-uwi si Digong, that's the end of BBM's admin. Sabi ng iba, diyan na magsisimula ang Duterte 2028. Parang lalakas lalo ang Duterte. O ito kabibig ha, ang sinabi ni Madam Claire Castro, mga kabibig. O, paano yan? Ay, nako, ito oh. Ito, basahin natin. Marcos Jr. Admin, tumangging talikuran ng ICC sa kabila ng panawagan ng US. Kinumpirma ng Malacanang na hindi pinagbigyan ng Pilipinas ang panawagan ng Estados Unidos na talikuran ang suporta sa ICC sa pagsasabing may residual obligations pa ang bansa sa ilalim na umiiral na batas at international na cooperation. Oh, so inamin nila na may kooperasyon talaga ang Pilipinas sa ICC even though hindi miyembro ang Pilipinas sa ICC. Residual obligations. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinaliwanag ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez sa US State Department na sensitibong usapin ang ICC para sa Pilipinas. Uy, bakit naging sensitibo? Bakit naging sensitibo? Hindi nga tayo member ng ICC, naging sensitibo pa. Bakit? Kasi nandun ang ating former president kaya sensitibo. Kasi meron pang ipakukulong nyo sa ICC kaya sensitibo. Bakit? May connection ba kayo sa ICC? May koordinasyon ba kayo sa ICC kaya naging residual and obligations? May obligasyon ba tayo sa ICC? Kumalas na nga tayo sa ICC. Or naging instrumento niyo ang ICC para, ang tawag dito, para takutin ang mga politiko na hindi susunod kay BBM. Nako po. Sabi dito, binanggit po niya na ang issue ay isang sensitibong issue. At binanggit din po ang residual obligation ng Pilipinas, pati na ang pagkipag-cooperate sa Interpol. Hala, grabe. Sinabi ni Claire Castro na bagamat umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute, nanatili pa rin ang ilang obligasyon nito kaugnay ng mga kaso nagsimula habang miyembro pa ang bansa ng ICC. Halaka. Nauna nanawagan ng administrasyon ni US President Trump na sa mga kaalyadong bansa na kumalas na sa ICC at binigyang babala na maaring masusing bubusisihin ang mga bansang patuloy na sumusuporta sa tribunal habang tumatanggap ng tulong mula sa Amerika. E paano yan? Tumatanggap na ng tulong sa Amerika. Ano kaya ang magiging hatol ni Trump nito? Ito na nga ang hatol ni Trump sa atin. Nakita nyo ba ang hatol ni Trump sa atin? Nagsimula na si Trump. Claire Castro,
humirit matapos patawan tayo ng 12.5 taripa ng Amerika. Naunang sinabi ni US na ipinataw ang karagdagang taripa matapos itong matukoy na hindi sapat ang pagpapatupad ng Pilipinas sa forced labor import prohibition, isang panig na pinabuluan na ng palasyo. Philippines have a strong policy against forced labor. Pero kahit ganun ang sinasabi ni Claire Castro, hindi ang tumatalab kay Trump. Ang sinabi ni Trump, 12.5 agad-agad. Kasi kayo Pilipinas, hindi kayo sumunod sa aking gusto. Di ba? Paano yan, Kabibi? Ano sabihin ni Claire Castro? Paano na yan? O tingnan nyo. Ito ang komento ng mga netizen. Hindi member ng ICC ang Pilipinas pero sumusuporta ang ICC sa Pilipinas. Takot sila makabalik si Tatay Diggs kaya ganyan ha. Nanginginig na ba? So party pa talaga tayo sa ICC. Yun residual obligation, sabi dito. So may connection talaga sila sa ICC. John, not for now, buddy. Kaya pala biglang naging 12.5 ang taripa. Kasi ayaw kumalas, ayaw talikuran ng Pilipinas ang ICC. Posible ka, bibi. Takot kasi makalabas si Tatay Digong. Takot lang yan makauwi si Duterte. Kaya tayo pinatawan ng 12.5% ng taripa. It's because ayaw talikuran ng Pilipinas ang ICC. Yun ang mangyari. Kaya pala biglang taas ng taripa na ipinataw ng US sa Pilipinas para sa export. Nako, good luck Pilipinas. Yan, sige ayos yan para malaman natin paano isasakay si amo mo. Sinusulit ang subscription. Grabe naman po kayo dyan yan. Oy. Ay, huwag kayong ganyan. Magagalit si Claire Castro. Ayaw nga nila. Ayaw nilang talikuran ng ICC. O tayong magagawa dyan. Diba? Paano yan, Kabibi? Diba? Ito si BBM, Sabi ni BBM, mahirap at malapit na maging mahirap. Ano ba naman to? O ngayong may bagong taripa ang Amerika, mas lalo tayong maghihirap. Ito yung speech ni BBM na pinagtatawanan si BBM kasi hindi nagits na parang natatawa ang mga tao na sabi dito. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap. Hala, meron palang malapit. Natatawa ko. Malapit nang maging mahirap. Uy, ano ba to? Hindi, Diyos mio. Again. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap. Uy, sino ba dyan ang malapit na maging mahirap? Bakit kayo naging malapit ng mahirap? Hindi pa ba kayo hirap na hirap? Grabe pa, paano yung i-describe yung malapit ng maging mahirap? Ano yun? Anong level? Anong description? Diba? Grabe naman to. Sino nagbigay na script kay BBM? Malapit na daw napahirap mo ang Pilipinas. Yan ang comment. Uy, natatawa ako again. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap. Ano ba naman? Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap. Yan na. Sino dito ang malapit na maging mahirap? Raise your hands. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBM. Meron palang malapit na maging mahirap. Sino bang malapit na maghirap dito pag itaas 2 paa-aray? Hay, naku, Rodi. Pinakawalang buwisit ako na ata yung malapit na maging mahirap. Saan ako doon kaya sa mahirap o malapit ng mahirap? Sulit pagkasabi ng at yung malapit na maging mahirap. Ito pa. At yung malapit na maging mahirap na parang prediction lang. Aray ko po, Juan, matagal na naghihirap ang Pinoy, bigas na 20 pangako mo. Nang di mo natupad, nagawa mo pang saglit. Iba ka talaga, aray mo. Anong malapit ng maghirap? Sabihin mo, hirap na ang mga taong ginagawang mahirap. Natatawa ako kabibig. Ano na yan yung BBM? Ay, sino kaya nagbigay ng script kay BBM, no? Tama kaya itong mga script ni BBM? Ikaw lang daw ang nagpapahirap. Tagal matapos ang termino ng walang silbi. Sus Mario Jose, good luck. Good luck sa mga malapit ng mahihirap.
Yun lang, kabibig ang ating libak-libak for the day. Ano ang iyong opinion? Ikaw ba? Ikaw ba? Pumili ka. Ikaw ba yung mahirap or malapit ng mahirap? Ano ba ang gulo-gulo? Ano ba yung statement? Sino ba yung malapit? Ano ba ang level qualifications ng malapit ng maghirap? Paano mo sabihin na uy, malapit na ako maghirap? Ano ba? Ang gulo-gulo. Naguguluhan ako. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.